Guys, for today's video, meron na tong feature na to before kay SPayLater or kay Shopee, wherein you can borrow na installment, diba? Kunyari, magpa-purchase ka ng item, meron kang pagpipilian doon na 1 month, 3 months, and 6 months. And usually, yung 1 month is 0% interest yan. And umabot yan minsan hanggang 3 months, and kung may special promotion pa, up to 6 months na 0%. But let's focus more dun sa 1 month na 0% interest. And usually na rin, diba, yung sasabihin natin na bayaran ko na lang by the end of the month or by my cut-off yan para walang interest. Pero, pagdating na dun sa point na yun, nagkakaroon ka ng problema sa pera. So, nang problema ka ngayon kung ang gagawin ko dyan, paano ko mababayaran? well, ito yung pag-uusapan natin. Posible pala na i-convert mo yung purchases na yan into another installment. Kasi, sa simula, hindi natin napili yung installment option, later on, pwede pa pala. So, yan ang pag-usapan natin ngayon. Tingnan natin kung paano and how's the interest. So, sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So, if you're new here in my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge na ginawa ko na ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. So, based dun sa intro natin, pwede pa palang gawing installment yung mga na-purchase na natin na mga tipong 1 month to pay. Na mako-convert natin yan either 3, 6, or 12 months to pay. Matagal na itong feature na to with SPayLater. However, kapag tinitingnan ko, wala naman lumalabas na entry sa akin, laging blanco. So, I opted out na hindi ko muna i-review to dahil wala naman akong experience dito. Nung tinignan ko ang aking Shopee account and napaklik ako dun sa ilalim, which is convert to installment, na nagulat ako na meron akong isang purchase na naka 0% interest na 1 month to pay, pwede palang ma-convert into cash. So, basically, ang premise nito guys is, una, kailangan 1 month to pay ka. Yun yung pinili mo. Yung tipong babayaran mo lang siya by the end of your billing cycle. Kapag yan ang previous purchase nyo, magiging qualified yan to convert to installment. Katulad din siya ng mga di ba, parang credit card na dahil walang installment option sa merchant, pag in-swipe mo, straight purchase yan, then pwede mo siyang ipa-convert into installment sa inyong mga credit card companies. Medyo jahe nga lang yun kasi kailangan mong tumawag para magpa-convert to installment. Though, meron na rin pala mga credit card na sa app nila mismo, pwede mo na siyang convert into installment. Like, per my experience, East-West, meron din through offer kay BPI. So, but yung HSBC, kailangan mo rin siyang itawag. So, hindi naman lahat. So, ang nakakatuwa dito is applicable na rin to sa ating SPayLater. Magagawa na rin natin yung same na mapapa-convert natin in installment from the credit card, ganun din dito kay SPayLater. However, ang hindi natin alam, kamusta naman ang interest rate. So, tara, silipin natin and i-calculate natin yung interest rate kung i-convert natin to installment versus yung installment amount niya na sa simula pa lang. Okay, so nandito na ako sa aking Shopee account. Clinic ko yung SPayLater. Yan, kung mapapansin nyo, meron akong deal na 2,898. Silipin natin yan. So, ito, naka-buy now, pay later ako dun sa isa, men's cotton plain sando body fit vest. So, bumili kami ng sando ng anak ko. So, pag clinic yan, ayan. So, may option sa ilalim na convert to installment. Pero, wag muna natin i-click yan. Tingnan natin yung ibang item. Ito, katulad nito, installment na siya, hindi mo na siya makakonvert into installment. Only those na naka-buy now, pay later, which is yung 1 month nga, which is ito. So, makikita rin naman natin to dito sa nakalagay sa ilalim, convert into installment. Prefer to pay in smaller amounts, try installment payment. Click natin yung convert para makita natin. So, select natin, then click next. So, may option ako to convert the 430 pesos na utang into 3, 6, and 12. So, let's calculate yung 12 months. So, meron daw akong monthly installment na 53.17. 53.17 times 12, it would give me 638.04. Laki guys. Minus 430, 208 ang interest. I-divide natin yan sa 430. Lumalabas na 48.38% ang interest per annum. Kung i-divide po natin yan by monthly, divide by 12, nasa 4% po ang monthly add-on interest. Tingnan po natin kung the lower the tenure, liliit po ba ang APR. So, sa 3 months, 160.6 ang ating babayaran. 160.6 times 3, that would give us 481 minus 430. Meron po isang interest na 51.8. Divide po natin ito by 430. Nasa 12% po ang interest for 3 months divided by 3. Nasa 4% din po per month
ang interest. Kasi pag minultiply po natin yan by 12, 48% din po. Now, ang titingnan po natin, parehas po ba ang interest rate kung i-convert natin into installment from o-order ka na converted na to installment. Same item po yung gagawin natin. Men's cotton ball, ito, plain sando, 430 pesos. So, tig-5 daw ang in-order. Buy again. Guys, hindi na natin makuha yung exact amount. Siguro naglagay kami ng voucher. Pero ang pwede natin gawin is comparison between the APR. So, click po natin yung checkout para makita natin. So, kung i-calculate po natin 12 months, 58.96. 58.96 times 12 minus 480. 227.52 po ang interest. I-divide po natin ito by 480. 47.4% po ang interest ng installment amount na using SPay Later kaagad. Check po natin yung 3 months. So, 160 daw po. 160 times 3, it's 480. Though, yeah, 0% interest. So, yun po pala yung pinagkaiba nila. So, if ever na naka-buy now, pay later kayo na 1 month to pay, tapos, i-convert nyo siya into installment later on, mas mataas ng by 1 to 2% yung itataas ng interest na babayaran nyo. At the same time, kunyari, 3 months to pay nyo lang gustong bayaran yung installment na yan, mas lugi po kayo kasi magbabayad na kayo ng installment dahil nga po, ginamit nyo yung convert to installment na option kasi kapag right from the start kayo bibili sa SPay Later, merong 0% na interest for 3 months. So, yun po yung ang pinagkaiba. Talaga mas makakatipid kayo kapag simula pa lang, longer payment term na kayo kay SPay Later. So, una, kung 12 months yung kukunin right from the start, pagka-order nyo, mas mababa yung interest by 1 to 2%. Pangalawa, kung gusto nyo naman ng 3 months, magiging available lang yung 0% option right from the start na o-order kayo at gagamit kayo ng SPay Later. Pero kung later on nyo pa i-convert, yung 3 months na yun, hindi nyo na makukuha ng 0% interest, kundi mapapatungan na siya ng interest rate of around 48% din or nasa 4% monthly ang add-on interest rate. So, in this example and this exercise, makikita natin na mas makakatipid kayo if onset pa lang, dun nyo nagagamitin yung SPay Later nyo to pay in installment. However, ang premise naman ng convert to installment is that kapag nagkamali ka ng tansya na 1 month to pay, ang kinuha mo, hindi pala kaya ng budget mo, mako-convert mo siya into installment. In summary, pag pinagsama mo yung dalawa, parang magiging safety net mo yung convert to installment. Para siyang atome na ini-swipe mo, sabi mo, babayaran mo lahat yung bill na yan pag cut-off mo. Pero pagdating ng cut-off mo, ang laki pala, hindi mo kaya. Pwede mo siyang i-convert to installment. Same thing with SPay Later. Ay, ang laki na pala ng buy now, pay later ko for 1 month. I-convert to installment ko na lang. Yun naman yun. Yung flexibility ng binigay ni SPay Later para makapag-convert to installment ka pa at a later time. Magagawa mo lang yan dun sa naka-buy now, pay later mo, which is 1 month to pay. For our question of the day, nagkakaroon din po ba kayo ng maling decision? Like, kala nyo kaya nyong bayaran in 1 month to pay and then later on, pagdating ng bill, ay, ang laki na pala, hindi ko kayang bayaran? If so, anong budget adjustment ang ginagawa nyo para mabayaran yun? O hinahayaan nyo na lang ba? Yan. Let me know sa comment section sa baba at may chance kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway and also sa ating cellphone giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Maizel Gonzalez at Maizel Gonzalez 3165. And sabi po niya, "Hello Sir Pat, always watching from Jensan City. I just would like to ask, I received my Atomic card yesterday. It is already activated and gives me a credit of X amount. Would that mean I can use the card in buying grocery? Thank you for your reply. More power." To quickly answer your question po, yes, you can use it by using the QR habang wala pa po yung card sa inyo. Pwede naman po gumana yan as long as it's active in your Atomic app. Okay, yun lang po kay Miss Maizel Gonzalez. Shoutout po sa inyo. Thank you so much po for watching and supporting my video. Maraming salamat. I hope you like this video. Leave a thumbs up, and if not, wala na ng problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabing subscribe para ma-receive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!